Dakilang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, minsan pa ay lumalapit po kami sa iyo at ipinapanalangin ang gawain ito ng pagbubulay-bulay at pangangaral po ng iyong banal na salita. Hiling ko po una sa lahat ang iyong patuloy na tulong, patnubay sa iyong lingkod. May bahagi ko po ito ng may kalinawan at katapatan sa oras po na ito. Hayaan mo ang iyong banal na espiritu ang malayang kumilos sa aming mga puso at isipan sa mga katotohanan na aming pong pagbubulayan, Panginoon. Dito po sa text na binasa namin sa awit 1, makita namin ang malaking kahalagahan ng ng iyong paalala, pagtuturo mula sa iyong salita na ito, na ikaw din naman na nagsabi, Panginoon, mula sa 2 Timothy 3:16-17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway, sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Purihin ka, O Diyos, sa katotohanan na mapalad ang taong sa salita mo o sa iyong mga kautusan ay binubulay ito. Isinasa puso, ipinamumuhay. Hindi katulad ng taong masama na walang pagpapahalaga sa iyong salita, kung kaya't ang dulo ng buhay na ito ay kapahamakan. Mapalad kami dahil ang salita mo ay malayang na pag-uusapan ngayon, patuloy na magpapaalala sa amin, at the same time, magbibigay ng warning sa amin. Ganon din ito ay biyaya mo, means of grace, kung gaano kahalaga na seryosohin to, seryosohin sundin ito sa aming mga buhay. Dahil ganito naman talaga ang buhay na nakakabit kay Kristo. Nananatili sa iyong mga salita at kasiyahang sundin po ito. Not out of obligation, but from the overflow of the heart, coming from our union with the Lord Jesus. Na anumang natitira pang mga kasalanan sa amin ay patayin ito. Pasakop sa iyong kalooban at patuloy na mamuhay sa kabanalan. Na ang tanging hangarin ay bigyan ka, O Diyos, ng lugod. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Ikaw na po magpala nito na aming pag-aaralang ito sa aming mga puso, sa aming mga isipan, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. So binasa po kanina ang ating text sa Psalm 1. So ito po yung ating pagtutunan sa pag-aaral natin po ngayon. So bago po ito, magkakaroon po tayo ng series of studies sa Book of Psalm. Actually, nagkaroon tayo niyan before, kung maalala niyo po yung theme or series natin ng Then Sings My Soul, no, na pinangunahan ng ating Pastor Derek na na-share sa atin. Maganda. In-encourage ko kayo na balik-balikan po itong pag-aaral natin dito at yan ay available naman sa ating website sa Treasuring Christ PH. So, katuwang ang ilan pang mga preacher, Pastor Aldrin and Brother Jock, ay amin po itong pangungunahan. Hindi po lahat ng 150 chapters ng Psalm, no? Kundi ilan dito ay pinili namin tulad din ng aming napag-usapan at pagkasunduan before Pastor Derek ay mag-take ng sabbatical leave ng 3 months. So, January to March. So, sa bawat month, maaaring magkaroon lang din ng isang slot para sa series break. Pwede tayong mag-invite. Ano po? So, sa schedule na initial na aming napag-usapan, so naka-line up din si Brother Robin and probably makapag-invite po tayo ng magtuturo din ng mga preacher. So, pag-pray po natin yan. And yung Exodus series ay tutuloy po yan ni Pastor Derek. So, hintayin natin yan na bumalik siya. And exciting na patuloy yan mapag-aralan. So, for the next 3 to 4 months, yun po yung ating magiging takbo, yung ating sermon series sa Psalm. Okay? Okay, so yun po yung ating gagawin for the next 3 to 4 months habang 3 months habang nakalibang ating Pastor Derek. So actually last week, wala lang po ako nasa GCGC pero nagsimula po sa
Awit 119, tama? 81 to 88, yan po yung pinag-usapan. So, yun, nasa Psalm po tayo. Then, pag-usapan po natin itong ating text sa Psalm 1. So, let's proceed. Ano po? So, sa sulat na ito, interestingly, o sa bahaging ito, ay pinapakita nung sumulat o nung author yung dalawang fundamental classes of mankind. Yung sinners and righteous. Ang ganda ng punto niya dyan. Kasi katambal niyan, makikita ang descriptions o patutunguhan ng dalawang ito. Una, yung pagbibigay din ng author sa taong righteous or matuwid or blessed. Mamaya makikita natin yan. At yung isa, yung taong masama, wicked or ungodly. Very obvious yun sa text, di ba? Kaya nga yung title ng ating sermon, makikita din niyo yan sa inyong worship bulletin, ang landas ng matuwid at ng masama. The way of the righteous and the wicked. Kung ESV ang gamit nyo, nakalagay na yun doon. Okay, so, at sa punto na to, gusto kong bigyang emphasis, yun nga, no, yung pinaka-main idea natin na nais kong i-share sa inyo, yung mapalad ang taong sa kautusan ng Diyos ay kasiyahan niyang sundin ito. Ngunit ang taong gumagawa ng masama ay, kapahamakan ang kahahantungan niya. Hindi binanggit dito kung sino yung author. Unlike sa ibang bahagi ng aklat na ito, tinutukoy kung sino. Tulad halimbawa ni Haring David, na marami dito ay composition niya ng mga songs or poem. Kaya dito pa lang sa section ng chapter 1, or 1 to 41, o yung tinatawag ng mga scholars dito na book 1, so ito kasing Psalms ay hanggang book 5, parang hinati sa 5 bahagi, book 1 to 5. So hindi natin bibigyan detail yan. Kumbaga itong mga collections na ito from the Old Testament ay binigyang kaayusan. Kaya yung mga chapters and verses ay naging malaking tulong sa atin ngayon na binabasa ito. Kasi di ba sa original manuscript, wala naman yung mga ganoong section or bahagi. And then out of 41 dito sa book 1, ay 37 dito ay katha ni David. No? Pansin yan sa mga title ng bawat chapter sa Bible natin. Kung titignan nyo yung bago kayo magsimula sa isang chapter, makikita nyo din yung mga title, no? At yung author si David. At ilan pa sa mga sumulat dito ay sina Solomon, sina Asaph, or Moses, meron din. Sabi ng pag-aaral dito, yung Psalm 90 ay sabi nga, the kind of ancient wisdom that is timeless. So yung Psalm 90, composition ni Moses. Okay? At ilan pa ng mga sumulat itong the book of praises or the hymnal of the people of God. Of course, pasok dyan yung prayer, yung guide for worship, mga instructions, even to New Testament ay ginagamit ito sa sa services o yung pananambahan sa mga synagogue ng mga Jews, no? And amazingly, pagdating sa New Testament, ang daming allusions or quotations po dito. Na mismong ang ating Panginoong Hesukristo ay nagko-quote from the book of Psalms. Para Para gamitin sa kanyang mga pagtuturo. Kaya naman ang aklat na ito ay talagang mayaman sa karunungan. Kaya rin itong text natin itatawag na Wisdom Psalm. Na nakatuon or focuses on God's Word. God's blessing on those who obey the Word, obey it and meditate on it. And God's ultimate judgment on those who rebel against God. Kitang-kita yung contrast na yan dito. So mahahati po sa dalawang bahagi ng aking pagtalakay. Ang una ay yung verses 1 to 3. Okay? So, ang mapalad na tao at ang kanyang kasiyahan sundin ang utos ng Diyos. Then in verses 4 to 6, ang taong gumagawa ng masama ay kapahamakan ang kasasapitan po nito. Dito sa verse 1, kung ESV ang gamit natin, makikita yung group of words na nagbibigay diin o description sa taong mapalad or blessed. Maya-maya, i-define natin kung anong ibig sabihin niyang term na yan. Sa bahaging ito ng verse 1, maganda ang naging observation dito po ng ni John Piper dito.
Yung unang group of words ay yung walks, stands, and sits. So, pangkasalukuyan. Sumunod ay ang mga salita na counsel, weigh, and sit. Then yung huli sa bawat line nito ay yung wicked, sinners, and scoffers, o yung mangungutya. So parang trilogy, di po ba? Kasi pagdating sa MBB, implied naman na ito. Na ang ibig sabihin na ang mapalad na tao ay hindi nakikinig sa counsel o payo ng isang wicked o ng isang taong masama. Hindi siya sumusunod sa path or way, so inulit yung salitang masama o sa masama nilang mga halimbawa. And then yung taong ito ay hindi siya nakikisama at nakikisangkot sa gawaing masama. So, makikita natin din yung pagkilos o yung, sabi nga niyan, yung movement. Na sa umpisa, parang sa umpisa, palakad-lakad ka lang, no? Maya-maya, hindi mo na namamalayan itong isang tao na ito, nasasangkot ka na pala doon sa isang senaryo. Na tinake mo na yung advice na masamang napapakinggan, and then nagawa mo na rin. Then at the end, nalulong ka na doon sa kasamaan. So makikita mo yung yung process doon. Bakit natin yung sinasabi? Ganito kaseryoso ang sinasabi ng talatang ito. A warning not to give in to his kind of pattern. Kasi hindi yun ang gawain ng isang blessed individual or righteous, or I may say, hindi yun gawain o ginagawa ng isang anak ng Diyos. Kung magbalik tanaw tayo sa ating mga sarili, yes, at some point, o maraming pagkakataon, especially nung tayo'y wala pa sa Panginoon, parang hindi na kailangang pag-isipan, no? Higit pa sa kalalaan na nakikita natin sa talatang ito kung gaano kasama o gaano kalala ang ating kalagayan o ginagawa before ng mga kasamaan. But also we need to be reminded pa rin kahit ngayon na tayo ay mga mananampalataya na. Mahigpit pa rin itong pinapaalala sa atin o hindi basta alalahanin lang, kundi dapat ay sundin. Bakit? Kasi nga seryoso ang salita ng Diyos na dapat nating pakinggan, paniwalaan, at hindi baliwalain. Pero syempre, dagdag dito, kailangan nating unawain pa ang talatang ito. Kaya mahalaga, tignan natin yung sinasabi sa panimula nitong word na blessed. Kasi maaaring sa biglang tingin, para pala ako maging mapalad, kailangang hindi ako gumagawa ng masama. Okay, totoo naman yan, no? Dapat talagang tayong hindi na nga gumagawa, na kung saan pinupunto ko kanina pa. O na kahit anong uri ng kasamaan. Bakit? Kasi talagang at stake, delikado yung ganyang thinking, di ba? At pag ganyan, problematic yan talaga sa katayuan ng isang tao na nagsasabing, yun nga, professing Christian siya. Ang salitang mapalad dito ay magandang tignan. Bukod pa sa alam natin na ang mismong aklat na ito, itong Psalm, kasama ng iba pang mga nakasulat sa Lumang Tipan, ay magdadala sa atin sa katotohanan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo na siya talagang legit, yung perfect or perfectly blessed man. Dahil siya lang at wala nang iba pa ang tumupad sa lahat ng kasulatan na hindi nagawa ng mga unang nabuhay ng mga tao that time o kahit tayo rin naman ngayon. Over and over again, if we will be honest, neglectful tayo. Makakalimutin sa salita ng Diyos o sa mga utos niya sa aminin at hindi. Sa ilang pang mga sinasabi mismo ng book na ito ng Psalm sa pagiging mapalad, sabi ng isang Christian author, kung isa-survey natin kung ano ang koneksyon nito sa iba pang bahagi ng mga awit, makikita sa mga talata dito, or at least mayroong 26 na pagkakataon o beses na binabanggit po ito. So, tignan natin yung ilan na mga na-record ko dito na nais kong pakita sa atin. Una, sa Psalm 32 verse 1 and 2. Mapalad ang taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad rin sa kanyang mga pagsalansang. Yung next line, mapalad ang taong hindi pinaparatangan sa harap ni Yahweh, hindi siya nanlinlang.
Then in 34 verse 8, tignan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang taong nananalig sa Kanya. Sa chapter 65 verse 4, silang mga hinirang mo upang sa templo manahan, silang mga pinili mo'y mapalad na tuturingan. Magagalak kaming lubos sa loob ng templong banal dahilan sa dulot nitong pinagpapala o pagpapala sa nilalang. Then yung last, verse 15 of 89, mapalad ang taong sayo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. So ano yung paulit-ulit na binabanggit doon? Ano yung kapansin-pansin doon sa mga talata na ating binasa? Yun nga, no? Itong salita na, mapalad. Mapalad. Isang katayuan o kalagayan ng isang tao o ng mga tao na mayroong malapit na relasyon kay Yahweh o sa ating Diyos. Particularly itong mga tao na ito na pinili ng Diyos, in this case, itong mga Israelita na pinili niya. So dito dinidescribe ito ng psalmist. Na ngayon naman, kumbaga, ito ay para sa iyo at para sa akin din na nakay Kristo na. Kasi di ba, we're also blessed. Bakit? Una, dahil tayo'y napatawad na sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan walang iba ng Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Sabi nga doon sa binasa natin, Psalm 32 verse 1 and 2, basahin natin sa English, mas magandang makita to. Blessed is the one whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Sobrang ganda nung pag-aaral kanina sa systematic theology na pinangunahan ni Kuya Jock. Blessed is the man against whose the Lord counts no iniquity, and in whose spirit there is no deceit. So from David. Then sa Romans 4:6-8, ito naman yung parallel niya sa sulat ni Pablo. Mababasa rin ng ganito. Kaya tinawag ni David na pinagpala ang taong itinuring ng Diyos na matuwid nang hindi dahil sa sarili nitong mga gawa. Sinabi niya, pinagpala ang mga taong pinatawad na ang mga pagsuway at ang mga taong pinawi na ang mga kasalanan. Pinagpala ang taong hindi na pagbabayarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Kung iisipin nating mabuti itong mga talatang ito, ito yung natamo natin sa Diyos sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo. Siya yung naparatangan kahit walang kasalanan. Siyang nagbayad sa malaki nating pagkakautang sa Diyos dahil pa rin sa ating mga kasalanan. Anong ginawa niya? Pinawi niya ang lahat ng ito. Pinawi ng Diyos ang ating kasalanan dahil kay Kristo. Kaya mapalad tayo ng mga nananalig sa Kanya. Kaya sinabi rin sa Psalm 34:8 na lasapin mo. Laklakin natin. Lasapin natin. Taste and see that the Lord is good. Ito ang sinasabi ng Kanyang salita. Kung lubos mo yang mauunawaan, malaki ang mababago sa ating pagtingin sa Diyos, yung ating pamumuhay bilang Kristiyano, pamumuhay sa kabanalan, sa ginagawa nating paglilingkuran sa bawat isa, o kahit sa church po na ito na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Malaki ang mababago sa ating pagnanais na makilalang patuloy ang ating Diyos sa ating mga buhay. Ganon din, habang ginagawa natin ang mga bagay na ito, makikita mo, ma-amaze tayo na paliit ng paliit ang pagtingin natin sa ating mga sarili. Sa kasalanan, at lalo namang lumalaki ang ating pagkilala at pagtingin, pagkauhaw at pag-ibig sa Diyos. Magandang mag-reflect doon. Kasi kung hindi iyon ang tumatakbo sa isipan mo, magandang siyasatin at pakinggan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ito na kasi yung natural na umaapaw sa puso natin ng mga mapapalad.
Kaya naman mas lalo mong pakakaasamin. Mamatamisin mo. Parang ano lang, di ba? Parang grobansos ng bagong taon. Sino ba nag-leche plan dyan, di ba? Mamatamisin mo. Pero hindi yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin, titikman mo talaga eh. Magkakandara pa ka para basahin ang kanyang mga tuntunin. Basahin paulit-ulit kahit ba nabasa mo na yung 3 years Bible reading plan, ulitin mo ulit. Bakit? Hindi lang basta basahin, bulay-bulayin. Lalo nitong pinagbabaga ang ating mga puso na makilala ang ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Sabi sa verse 2, sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at sa gabi. Sa paranding ito, lalo ito magtutulak sa ating papalapit sa Diyos at sa Kanyang kalooban. Lalo tayong matutulungan to live in harmony with God's will. Ito dapat yung chief desire or prayer mo. Prayer ng ating puso na nasisiyahan ka. Every time nabubuklatin mo yung Bible, nasisiyahan ka na gawin to. Ulit-ulitin to. Namnamin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Why? Because of Jesus. Siya ang sentro ng Biblia na salita ng Diyos. Sapat ba yun ang motivation? Sobra pa. Bakit mo ini-neglect? Di ba? Nasisiyahan kang gawin yon. Sabi rito, binubulay-bulay niya ito sa araw at sa gabi. He meditates day and night. Sabi ng isang Christian author dito, it's a consistent contemplation and internalization. Para bang minumuni-muni mo to. Sinasaloob mo. Isinasa puso itong salita niya at mga tuntunin nito. Sa mas praktikal na pagtingin, di ba? Talagang mainam na i-assess mo yung puso natin. Kung paano nga ba natin pinahalagaan ang kanyang salita. Ito muna mga nakasulat dito. Sa time ng lumang tipan, hindi lang nila ito minemeditate. But at the same time, minememorize rin nila itong Torah na ito. Sa prayer, sa worship, ginagamit nila yan. At itong Torah na ito, o yung Pentateuch book, na sinulat ni Moses, ang sabi ng author, in a broader sense, kung ilalapat natin yung ginamit na salita sa verse 2 na law, but his delight is in the law of the Lord, ang sabi rito ng isang author ay hindi ito lang malilimitahan dun sa sinasabing commandments o yung commandments, kundi sa lahat ng sinasabi sa salita ng Diyos. Lahat. All scriptures. Sa Psalm 1:9-7, ganito ang mababasa. Ang batas ni Yahweh ay walang labis, walang kulang. Ito ay nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Pansinin nyo, ang mga tuntunin, Sinana Musli, ni Yahweh ay mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. And then verse 8, ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran. Ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Tanong natin, di ba? Totoo ba yon sa atin? Nagiging masaya ka ba? Happy ka ba? O hindi lang happy, yung joy na binibigay nito. Ang mga tagubilin ni Yahweh. So tuntunin o batas, tuntunin, utos, and itong sa verse 8, sa second half, ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama. Nagbibigay sa isipan ng gustong pangunawa. Pagpapalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay. Magpapatuloy ito magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan, patas at walang kinikilingan. Mas kanais-nais pa ito. Pansinin po natin, verse 10, mas kanais-nais pa ito kaysa gintong lantay. Mas matamis pa kaysa pulot ng pukyutan. Bukod dito, kahit ang mga pangako niya at mga paalala, sa binasa natin kanina,
Tignan natin yon, di ba? Yung mga pangako ng Diyos sa kanyang salita, makikita natin yan at marami pang iba. Na itong law of the Lord, di ba? Yung utos ni Yahweh, sobrang magbibigay sa atin ng guide or direction para bakuran yung ating buhay, para Para hindi tayo magkasala. Mabantayan tayo. Yun yung tinatawag nating means of grace ng Diyos na binigay sa atin. Kung saan, nasa mga katotohanan ito, yung prayer natin na dumating tayo sa punto na gustong-gusto mong marinig. Gustong-gusto mong basahin, pagbulayan ang salita niyang ito. Hindi ka maboboring o baka may ganyan ka ng iniisip or reaction. Ang boring naman. No, hindi. Huwag mawala yung excitement o kasabikan mo. Mas maramdaman mo. Mamahalin mo ang salita niya. Kasi nga sabi doon, di ba, mas matamis pa ito kaysa pulot ng pukyutan. Mas kanais-nais pa sa gintong lantay. Practically, how's your reading or Bible reading, mga kapatid? Kamusta ang pag-aaral mo sa salita niya? Kamusta ito sa iyong spiritual discipline? Lumagpas na yung 2023, 2024 na. Minsan, di ba, may parang, kailangang resolve ako uli. Babasahin ko uli. Bubulay-bulayin ko uli. Mag-start uli ako ngayon. So, maganda naman. Pero, sana yung resolve tayo to commit, yung commitment natin. It is for our own benefit, mga kapatid. Huwag natin sayangin yung bawat pagkakataon, bawat araw na dumadaan, we neglect itong Word of God. Now in verse 3, dagdag pa rito, ang psalmist ay nagbigay ng magandang pagsasalarawan o imagery na hinalantulad niya sa isang punong kahoy na Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Ang ganda ng connection na makikita rito, na para bang mas lalong tumitingkad ang katotohanan na yung isang tao na kanyang hinahalintulad sa isang puno. Maaring mas realistic para itong yung puno na siguro bigay tayong example na parang puno dun sa Gawing Talampas. Di ba? Pagka napunta kayo doon sa Gawing Talampas, dumaan tayo doon sa isang, yung irrigation canal. So doon may mga, ma-observe ka na mga puno ng mangga. Yun. Na madalas naming dinadaanan ng mga bikers. Di ba? So, kapansin-pansin yan, yung punong ito. And, medyo matagal na rin yung punong nakalagay doon, so mapapansin mo, talagang talagang napapanahon kung mamunga ito. And even yung mga leaves nun, kasi nung isang araw, pumunta kami sa Plaridel, so nadaan kami talaga, ang daming nagpupunta. Ang daming nagbabike, ang daming namamasyal, lumililim dun sa puno na yon. No? So yun yung kanyang kagandahan. Talagang ito'y namumunga sa panahon. At ang mga dahon nito ay sobrang lago talaga. Napakalaking pakinabang sa mga tao na nagpapahinga, naglalakad sa lugar na yon. Kung saan, maaaring ang puno na ito na gustong tukuyin ng psalmist ay tulad nga ng isang taong labis na nagpapahalaga, labis na nasisiyahan sa salita ng Diyos. Na itong salita, mga utos, tuntunin niya na parang tubig na nagno-nourish sa mga ugat ng punong ito. Kung kaya't dahil sa pagkakakabit nito sa kanya o sa tubig at pananatili nito sa tubig na dumadaloy sa mga ugat nito, nananatiling matatag at maayos ang kalagayan ng punong ito, ng tao na may relasyon sa Diyos na nakadikit doon sa tubig, sa source na yon, para siya'y mamunga at lumago. Malago ang kanyang mga dahon at ang mga
bunga nito ay talagang napapanahon. Tulad sa taong ito, na walang ibang kasiyahan kundi ang salita ng Diyos at ang kanyang kasiyahang sundin ito at pananatili niya dun sa source o sa Diyos mismo, ay walang tigil din ang bunga na dinudulot ng kanyang buhay sa pamamagitan ng mabubuting bagay na gagawin niya, yung bunga nun. Napapakinabangan mismo o na maraming tao dahil dahil sa relasyon meron siya sa Diyos. Sa relasyon, meron din tayo sa Panginoon na makikita kung paano tayo magmahal sa kapwa, tumulong sa mga nangangailangan. Ito yung bunga ng kaligtasan, yung relasyon na meron tayo sa Diyos. Makikita yan dun sa kung paano natin ito pinamumuhay. Kung paano tayo tumutulong sa mga tao, kahit sa ating mga kaaway, o kahit sa taong mga nakasakit sa atin, o tumutuligsa sa atin o nagpe-persecute sa atin. Magpapatotoo ng ating pananampalataya at ibahagi sa mga taong walang pagkakakilala pa sa Diyos. Yun eh. Yun yung natural na lumalabas at nanggagaling doon sa relasyon na meron tayo sa Diyos. Makikita yon sa ating pinamumuhay at kung paano tayo tumutugon bilang Kristiyano. Ganito kaya halaga, ganito kayaman itong sola scriptura na ito. At alam natin na ang kasunod nga niyan, do binanggit ko na ang ilan, na sa buong pusong kasiyahan nating sinusunod ito, ay buong pusong gawin naman natin maipamuhay, maipagkaloob, maibahagi o maituro ito sa iba. Dito nagkakaroon ng malaking katuturan ang katotohanan ng pinaniniwalaan mo o pinaniniwalaan natin at pinagtitiwalaan nating salita ng Diyos. Nadarama, nakikita, at natitikman, nararanasan ito ng mga taong nakapaligid sa atin. Pamilya natin, at mga taong ang Diyos din ang naglalagay sa atin. Nakikita nila yon, nadarama nila yon. Bagamat maaring hindi ito madali para sa atin, maraming pwedeng mga problema or kahirapan or mga challenges o baka nga kinakaharap mo na ngayon, hindi madaling gawin na sundin ang mga utos at tuntunin ng kanyang salita. Or I may say, na si Kristo mismo bilang salita. Andun Ganun, bagamat yun yung natural na nangyayari sa atin, di ba? Pero alam natin yung opposition. Alam natin na nandiyan yung kilos ng kaaway para tayo kanyang sirain. Pero mapanghahawakan ang salita ng Diyos. Dahil sinabi nga natin kanina, ito'y karunungan niya na gagabay sa atin. Binanggit ko kanina, si Kristo mismo bilang salita. John 1:1 and 14, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. But we all know, kahit maging kalugihan mo o kahit pa ng ating buhay, ay walang anumang maitutumbas ang walang katumbas na halaga ng buhay at dugo ni Kristo na ipinambayad niya sa ating mga kasalanan. Na natamo mo kung ikaw ay sumasampalataya sa Kanya. Na masasabi natin tagumpay ng bawat isang tunay na may pakikipag-isa sa Kanya. Dahil ibinuhos niya ang napakalaking grasyang ito para sa atin. Na yung prayer natin na, O Diyos, huwag mong hayaang matinag kami dahil ang angkla ng aming pananampalataya ay ang iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Romans 8:32-37. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay niya para sa ating lahat. Hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Sino ang makapaghaharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang
nagpapawalang sala sa kanila, sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus. Ba na namatay? Ngunit higit sa lahat ay muling binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapigatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Ito yung nakamit natin sa Panginoong Hesukristo. Yung kanyang buhay na inihandog para sa atin. Yung salita na nagkatawang tao, nanahan sa piling natin. Nasa iyo o sa bawat isang tunay na may pakikipag-isa sa Kanya. At yung assurance na tayo ay patuloy niyang, hahawakan, panatilihin sa Kanyang piling o sa Kanyang kamay upang magawa natin ng totoo ang pinapagawa niya sa atin. Yung mga utos niya na dapat nating sundin. Dapat nating namnamin, pakinggan at ipamuhay. Makakaasa tayo sa Kanyang karunungan. Panghawakan mo yon. Kasama ng banal na Espiritu na tumutulong sa atin para labanan, para tupdin o gawin ang mga bagay na ito. And I pray na ito rin yung maging panalangin ng bawat isa sa atin. Every day of our life. Patuloy nating bulay-bulayin ang salita ng Diyos, ang ginawa ni Kristo para sa atin. Then yung second point na gusto kong tignan ay itong verses 4 to 6. So dito muna sa verse 4, hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa. Hangin ang siyang nagtatangay. Makikita uli rito ang paghahambing na ginagawa ng psalmist. Kanina nakita natin yung metaphor sa isang puno na inihahambing sa isang tao na mapalad dahil sa kanyang kaugnayan sa Diyos bilang fountain of life and living water din. Ito yung Panginoong Jesucristo, right? Na makikita sa kanyang kasiyahan sa pagsunod sa kanyang salita mismo. Ngayon naman, hindi katulad ng isang taong masama or wicked. Sa Bible, ang daming pwedeng ihalin tulad sa masamang tao. Pero ang sabi rito sa talata na pinag-aaralan natin, ito ay tulad lang ng ipa. Ipa or shaft. Excuse me. Kung familiar tayo sa ipa, ito yung balat ng bigas. After na bayuhin ang palay, mula sa pagkakaani nito, o kaya sa pamamagitan ng parang bilao, parang traditional, no? Nakarelate si Nanay Rita. Parang yung bilao, ginaganon-ganon mo. So yung bigas, bigas, parang tinatangay yung ipa or palay. Okay? So natitira yung ipa doon, no? So hindi lang ako sure kung saan pa pwede itong gamitin ngayon. Pero sa description dito, sabi diyan, tinatangay na lang ng hangin kung saan man ito mapadpad. Meaning, itong shaft na ito, itong ipa na ito, useless. Worth nothing na ito. Or rootless. Tinatangay na siya eh. And destined for a fire. So in contrast dun sa tinutukoy sa talata, yung blessed or righteous, who are like trees, the ungodly are dead. Sabi pa sa commentary ni Warren Wiersbe, when the grain is winnowed, parang na-filter na, gamit nga yung halimbawa, yung bilao, the wind blows the chaff, o yung ipa, far away. And what chaff remains is thrown into the fire. Susunugin na ito. I-quote ko pa rin yung sinasabi dito ni Warren Wiersbe sa section na ito. Sabi pa, John the Baptist used same images of the tree, fruit, and chaff to warn sinners to repent. So ito yung time noon na siya ay nangangaral dito. So mababasa yan sa Matthew 3:7-12. Ano sabi dito? Nang makita niyang lumalapit dito sa kanya ang maraming Pariseo at mga Saduceo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila,
lahi ng mga ulupong. Akala ba niyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna niyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi. At huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil sinasabi niyong ama niyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga anak ni Abraham. Ngayon pa lamang ay nakaamba na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Verse 11, binabautismohan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi man lamang ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang mga trigo, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Tuloy ko yung quote ko kay Warren Wiersbe, the wicked of this world seem rich and substantial, sabi niya. But from God's point of view, they are cheap, unsubstantial, and destined for judgment. Mabigat ang kasasapitan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos o wala sa Panginoong Hesukristo. Na ang kanilang dinidiyos ay ang kanilang mga sarili, walang ibang sentro ng kanilang buhay kundi ang kanilang sarili, ako. Ang kanilang karunungan, kapangyarihan, kayamanan o anumang bagay na higit na mas mahalaga kaysa Diyos na kinakapitan ng mga tao. O baka ikaw din mismo na nakikinig ngayon na malayo ang puso sa Diyos dahil sa kasalanang pinagpapatuloy mo at hindi mo tinatalikuran. Repent of your sin. But the good news is, sobrang gracious ng Diyos. Tatanggapin niya ang kapatawaran kung buong puso natin itong ihihingi ng tawad sa Kanya. Binasa kanina sa ating scriptural pardons. Kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan, sa kapatawaran ng ating kasalanan. The chaff is so near the grain, but in the end, the two are separated. And the chaff o itong ipa is blown away or burned. But until that happens, we have the opportunity to witness to them and seek to bring them to Christ. That's why napakahalaga na every Sunday pinipreach natin yung gospel sa ating church. Hindi natin alam na marami sa atin o maaring ilan sa atin, no? Bagamat nandito tayo, pero kamusta yung iyong relasyon kay Kristo? O baka sa kalagayan mo ngayon ay nagpapatuloy ka pa rin sa kasalanan. Lumapit tayo sa Kanya. Humingi tayo ng tawad sa Kanya. And He's so gracious. Tapat ang Diyos. Ganito kalaki ang pag-ibig niya sa atin. Ganito katindi ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. We deserves all to die. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus, we have a privilege. We are blessed. That's why we need to hear the gospel, repent of their sin, and have faith in Jesus. And we sense that urgency. Kaya I urge you, brothers and sisters, sama-sama, tulong-tulong tayo na ibahagi si Kristo. Sa mga conversation natin, mamutawi sa ating labi na nagagaling sa ating puso si Kristo. Pag-usapan natin yan sa mga discipleship time na meron tayo. Huwag kang magsasawa. Ipaalala mo si Kristo. Sa mga Gracecom na meron tayo, pag-usapan natin si Kristo. Ibahagi natin siya. Sa baba, ang dami nating
gospel tracts. Pwede kayong mag-sponsor, mura lang naman, para lang sa reprinting uli. Pero pagtulungan natin sa mga resources na meron tayo, pagtulungan natin paano ibahagi pa ang Panginoong Yesus, itong gospel na binigay niya sa atin. Hindi kasi yun malilimitahan sa atin. Ibabahagi natin yan sa mga tao. Napakaseryoso nung sinasabi dito sa salita ng Diyos. There is a coming way of judgment, and the Lord, the righteous judge, will separate the wheat or trigo from the tares o yung damo, the sheep from the goats, and no unbeliever will be able to stand in the assembly of the righteous. So, end of quote. Verses 5 and 6, sa araw ng paghuhukom, parusa niya'y nakalaan. Siya'y ihihiwalay sa grupo ng mga banal, sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay. Ngunit, ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Ang awit na ito ay nagsisimula sa pinagpala. And I hope and pray, mas lalong naging malinaw sa atin ano ang kalagayan ng isang taong nakikristo. At nagtatapos sa mapapahamak. Ang mga tunay na mananampalataya ay pinagpala kay Kristo. Ephesians 1:1-14 din natin binasa. But you can take note that. Sila ay tumanggap ng pagpapala ng Diyos, kung kaya't mga minamahal, tayo naway maging pagpapala sa mga tao na hindi natin alam. Kapahamakan ng kanilang kahantungan dahil wala sa kanila si Kristo. Let's share the gospel. Sa abot ng ating makakaya, gawin natin yan. Let's pray.